And for today, mga kaibigan, God is good all the time. And all the time, God is good, God is great. And God is almighty talaga, no? Darlene, no? Dahil ito pa rin po tayo, mga ka-music. Sama-sama, ganoon din ho sa mga kababayan ho natin. Talagang ganoon ang buhay. May mga pagsubok ho na kailangan nating labanan. Kailangan ho natin maging matatag, resilient. Sabi nga nila, partner, no? Laging ginagamit niyan sa mga Pilipino ang pagiging resilient daw ho natin. How about persistent? Oh. Kasi kahapon nagustuhan ko yung sa amin pong pagsisimba, nagustuhan ko po yung yung ebanghelyo. Ebanghelyo tama ba? Yung gospel. Oo, gospel kahapon. It's all about mga ka-music si Bartemius. Oo. Si Bartemius sa Tagalog, ano bang pangalan? Ano bang Tagalog ni Bartemius? Dali nahanap ko lang Oo, pangalan niya ay Bartemio. Yan, mga kaibigan. Kung sana nga ho, ganun daw ho tayo kay Bartemius. Sa ipinakita ho niya, mga kaibigan, na pagpupursige, pagtsatsaga, para lamang ho makita ho siya ng Panginoong Jesus. Nung nasa Jericho ho ang Panginoong Jesus kasama ang mga disipulo at ang kanyang mga followers, ibig sabihin mga sabi nga ho, crowd. Napakaraming taong sumusunod sa kanya dahil nga ho sa kanyang pagtuturo at sa kanya hong mga pinapakitang himala, mga kaibigan, pagpapagaling ng mga may sakit at ang kanyang turo, syempre turo ho para ho sa ating lahat. At napakaganda ho ng ehemplo ni Bartemius, mga kaibigan, na isang bulag. Gumawa ho ng paraan para lang ho makita ho siya ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Ano hong ginawa niya nung marinig ho niya ng paparating sa Jesus? Ano hong ginawa niya? Gumawa ho siya ng paraan, pumunta ho sa may kalsada, sa gilid. Ano hong ginawa niya? Siya po ay nagsisisigaw, Jesus! Jesus ng Nazaret. Hindi po ba? At siya po'y umiiyak ng napakalakas. Jesus! Sabi niya, hindi siya pinapansin nung una The Son of David, have pity on me. O, di ba? At marami hong nagsasabi siya, tumahimik ka. Kita ho ninyo yung mga tao minsan, di ba? Pero hindi ho siya nawalan ng pag-asa, mga kaibigan di ba? Hindi ho siya natinag ho nung pagpapapigil sa kanya na manahimik siya at huwag siyang maingay. Dahil ho doon, nakita ho siya ni Jesus mismo. At sinabing, lumapit ka, palapitin, ang bulag. Ano hong sinabi niya? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya kay Bartemius, mga kaibigan. Ano ang hiningi ni Bartemius? Hindi ho kayamanan. Hindi ho kayamanan, mga kaibigan, ang hiningi niya kay Jesus. Napakasimple ho, nang gusto lang niyang mangyari. Ang makakita. Amen? Amen. Diba? Hindi ho yung material na bagay, ni kakayaman ho niya. Sa pagkakataong yun, ang gusto lamang niya hong mangyari ay makakita. Dahil yun ang kanyang kayamanan. Diba? Ang makakita, mga kaibigan. So ano ho nangyari? Sa pagmamahal po ng ating Panginoong Jesus, nakakita ho siya. Ang sabi ho ng Panginoong Jesus sa kanya, yung iyong pananampalataya ang nag-save sa'yo. Sabi niya, go. Sabi niya, magaling ka na. Amen? Ngayon, ang tanong ho sa atin dito, ang napakagandang tanong ho sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit today. Kayo ho, gaano ho kayo katsaga? Kaya, gaano po ang pagpupursige ho ninyo? Na sa ating mga kahilingan, sa ating mga pinagdarasal sa Panginoong Jesus. Sige nga po,
Yung resilient, mga kaibigan, yung pagiging matatag, nandyan yan eh. Bilang isang tao, partner eh. Pero alam mo ba, na bumibigay tayo, nawawala yung persistency. Kapag hindi natutupad yung kahilingan natin. Amen? Amen. Nadidepress tayo, nawawalan tayo ng gana. Tama? Yun ang problema natin. Yun ang sanay tularan natin kay Bartimeus. Na hindi siya nawalan kahit pahiyain pa siya, kahit ano pang sabihin sa kanya. Hindi ho siya natinag, mga kaibigan eh. Natinag is, resilient eh. Diba? Pero yung pagpupursige, hindi pa rin siya natinag. Meaning, that's persistency, mga kaibigan. Persistent siya eh. Di po ba? Kaya ang tanong ho natin na pagninilay-nilayan ho natin ngayong umagang ito, katulad ho ni Bartimeus, mga kaibigan, o Bartimeo, ano ho ang mahalaga sa ating buhay? Na kaya mong, ito mabigat partner, na kaya mong bitawan, na kaya mong iwan, na kaya mong talikuran, isakripisyo, upang makasunod po sa Panginoon Diyos. Pagnilay-nilayan ho natin yan ngayon. Diba? Ang problema kasi sa atin, puro tayo hingi, puro tayo reklamo. Pero ang pasasalamat, halos makalimutan ho natin. Lagi ko sinasabi to eh. We always complain, pero yung gratitude, partner, makakalimutan ho natin. Diba? Correct. At gusto natin, kapag tayo po'y humiling sa Panginoong Diyos, ang gusto natin agad-agad. Gusto mo humiling ka ngayon, bukas meron na. Oo, instant, minsan pa nga eh. Diba? Tapos pag hindi binigay ho sa atin, yun na ho, naglalaho na ho yung pagpupursige. Oo. Yung pagiging matyaga ho natin, nawawala na ho yun. Bakit? Diba? Kasi hindi nga binigay sa'yo. Parang sana, dito sa usaping ito, naalala ko lang, partner, diba kayo kapag nakakita kayo ng celebrity, diba? Tapos yung celebrity na yon, paborito mo. Politiko, celebrity, diba? Yung kilala. Anong ginagawa ho natin? Di ba nagpupumilit tayo na makakuha man lang tayo ng picture, makapagpa-picture, selfie man lang tayo, makamayan man lang natin, tuwan-tuwa tayo. Tama? Amen? Amen. Ang tanong ko, bakit hindi ho natin kayang gawin sa Diyos po yun? Di ba? Dahil ba sa hindi natin siya nakikita, partner? Dahil ba sa, kumbaga ho, wala sa harap po natin? Dahil sa atin, ang challenge dito is faith and hope. Di ba? Imagine mo, ikaw ay nagdarasal sa hindi mo nakikita, partner. Sa hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan. Tama? Oo. Amen? Amen. Yun yung challenge sa ating mga Kristiyano eh. Sa ating pong anak ng Diyos, mga kaibigan eh. Di ba? Sana ganun din, Yun yung sinasabi ko nga na sana yung ginagawa natin na pagpupursige sa gusto nating maabot sa buhay, tulad na lamang ho, sa sample ko nga ho, yung mga celebrity. Nako, pag gustong-gusto natin, habulin, nakikipagtulakan pa tayo para lamang ho makapagpa-picture sa mga paborito nating artista o politiko. Sana ganun din ho yung pagpupursige ho natin, mga kanyusik, no? Oo, para hanapin si Kristo sa buhay po natin. Amen? Amen. Oo. At saka syempre, doon sa mga hinihingi po natin, antay kayo. Kasi ang Panginoong Diyos po ay hindi ho pipi, bulag at bingi. Nakikita ho niya yan. At hindi rin niya dinidelay, mga kaibigan, ang ating mga kagustuhan. Ang ating gustong makamit sa buhay. Meron kasing oras para ho doon talaga. Ang problema lang ho sa atin, yung nga po, tayo po ay sabi nga ho, matatag. Yes, tao tayo matatag tayo. Pero kapag hindi dumarating yung ating kagustuhan sa buhay, doon ho, nag-uumpisa na ho tayong lumalambot. Okay? Even ho sa ating pananampalataya. Yun yung pagsubok ho doon. Doon tayo ho tinitira. Lagi nga ang sinasabi, doon ho pumapasok ang alagad ng kadiliman, mga kaibigan. Alright? So, sana po, mga kanyusik, naging magandang ehemplo yung basahin nyo na lang po doon po sa mga hindi Katoliko. Napakaganda ho kasi ito Kahit hindi Katoliko, pwede naman ho Itong Mark chapter 10, verse 46 to 52. This is all about
Bartimaeus, mga kaibigan, a blind man, the son of Timaeus, na hindi ho natinag, mga kaibigan, kahit anong sabihin sa kanya, na lumapit kay Jesus at hinihingi ang kanyang kagalingan, ang kagalingan na siya'y makakita po. Opo, at ibinigay po yun ng Diyos. So kung kayang ibigay ng Panginoong Jesus kay Bartimeo, mga kaibigan, ang kanyang kahilingan, ganun din ho sa atin. Pero, sabi ko nga po, dapat ganun din ang ating pananampalataya. Dahil ang sinabi ni Jesus, your faith save you. Oo. Amen? Diba? Your faith save you. Yun po yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Bartimaeus. So for today, muli ang ating pong tanong, kung tayo po, alimbawa po si Bartimeo, mga kanyusik, no? Ano po yung mahalaga siguro? Ano yung gagawin ho natin sa buhay? O ano ho yung tatanggalin ho natin sa buhay po natin? Isasantabi ho natin, ibabaon po natin, bibitawan po natin, isasakripisyo po natin upang makasunod po sa Diyos. Okay?